Isa po sa mga haharapin ng mga mananalong kandidato ay ang problema sa mga kalamidad sa bansa. Taon-taon po kasi maraming sakuna ang nagaganap. Kabilang na po ang mga bagyo at hindi na nawawala ang banta ng The Big One. Kaya ba yan na iboboto mong kandidato? Narito ang special report. Sa isang bansang gaya ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo, lindol at iba pang sakuna, mahalaga ang disaster preparedness. Pero ngayong panahon na eleksyon, isang tanong ang bumabangon. Handa rin ba tayong pumili ng mga leader na may kakayahang humarap sa mga sakuna? Yung titirahan ng mga tao, asa mo sila titira? Kailangan talaga ng mga mamayan na ang gobyerno ay kikilos din sa ganitong gawain. Hindi naman puro ayuda, kailangan po hindi kami matulong kasi nasa supported area po kami. Kalamidad at eleksyon, dalawang mukha ng paghahanda. Ang mga residente rito, hirap iwan ang kanilang tahanan dahil sa pangamba na walang malipatan. Mga kamag-anak ko sa Pampanga gustong umuwi na talaga ako. Hindi naman basta-basta pupunta ang kakagad ng mahirap makitira sa mga kamag-anak na di ba? Ano nga ba ang The Big One? Hindi siya scientific term. Ginagamit siya to describe a large magnitude earthquake. Meron ding big one sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. But for the context of the Philippine setting, nire-relate natin yung big one sa movement ng West Valley Fault dito sa Metro Manila. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro na dumadaan sa Bulacan, Rizal, silangang bahagi ng Metro Manila at Laguna. Inaasang aabot sa magnitude 8 ang mararamdaman natin kung gumalaw ito. Yan yung intensity ng lindol na naramdaman ng mga kababayan natin during the 1990 Luzon earthquake. Halos 3 dekada na naninirahan dito si Nanay Gloria. Mga low-cost housing ito dati. Over the years, hindi pa naman agad-agad lumabas siyang fault line eh. Gusto na ng mga anak ko na ibenta na namin tong bahay. Ang hirap naman magbenta. Sinubukan niya raw noon na ilapit ito sa kinaukulan. Wala. Useless lang anak. Wala tayong sa government natin. Kasama to sa active fault line na tinatawag, Marikina Fault Line. Nilagyan namin ganitong signage para alam ng mga residente dito na ito ay active fault line. Tumira kami dito, wala pa yan. Napansin lang namin yan, mga nasa 2000. Itong daan na to, dati hindi yan ganyan. Nakita mo yung pagbaba talaga. Sa bahay naman na ito, kita mismo sa loob ng bahay ang pag-angat ng lupa. Ito yung lutuan namin. Umangat na kasi itong sahig dahil sa fault line. Walang kayang pang-upa. Kasi yung trabaho pa, sulpot-sulpot lang. Yung nakita niyong mga cracks ay hindi pa yan cause ng West Valley Fault na movement. Nandun yung fault, pero dahil nauubos yung groundwater sa ilalim ng lupa, bumabagsak yung mga lupa doon at bumabagsak siya along this West Valley Fault. Naabutan namin ang inspeksyon ng Disaster Risk Reduction Team sa ilang mga kabahayan dito. May kita naman po, meron pong inilagay si PVOX na mga device nila na makakapag-detect once po na gumagalaw po yung lupa. Nilalakad na po namin na malagyan po ng mga CCTV cameras and yung alarms po na once po na gumalaw po ang lupa, patutunugin po namin yun. Ang Japan ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire tulad ng Pilipinas. Ang kanilang mga gusali ay dinisenyo para sumayaw o gumalaw kasabay ng lindol para hindi ito madaling gumuho. May regular earthquake drills at bawat bahay may earthquake emergency kits. Sa California naman, lalo na sa paligid ng San Andreas Fault, mga gusali, may early warning system at strict zoning laws. Kaya bawal ang pagtira sa mga lugar na nasa ibabaw ng fault line. Samantala sa New Zealand, na tinamaan ng malakas na lindol noong 2011, mabilis sa kumilos ang gobyerno at komunidad. Maraming lumang gusali ang giniba at itinayo muli gamit ang earthquake-resistant designs. Sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na dinaraanan ng fault line, may batas gaya ng building code at mga babala mula sa PHIVOLCS. Pero sapat ba ito para maging ligtas sakaling yumanig ang lupa? Kung yung building natin ay sumusunod sa building code, dapat at intensity 8 ay hindi pa siya babagsak.
Pero alam natin dito sa Metro Manila ay maraming mga buildings na itinayo ng walang building permit. So baka during an intensity 8 ay isa sila sa mga magkakaroon ng damage. Sa Quezon City, nagtatagpo ang East and West Valley Fault. Pinapaalam namin sa kanila na nandito mismo po yung fault line. Dapat kapag nakita nila na may marker, hindi na dapat nagtatayo ng mga tinatawag natin na mga structural building, no? 2017, nang ilagay ang fault line markers pero tila hindi malinaw sa ilan kung ano ang simbolo nito. Yung marker diyan sa may gate na yan, hindi yan ang tinuro sa amin eh. Nung wala pa ako dito, naka-marker na yan, isa daw yan sa marker ng fault line. Nagkataon lang bago po tayo naglagay ng marker, nandyan na po kasi yung mga kabahayan. Pero itong mga kabahayan na to, pinapaliwanagan namin na kung maaari lumikas na. 4 sa 10 pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ay tumama sa Pilipinas. Inilunsad ng mga eksperto mula sa Universidad ng Pilipinas ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards website, isang flood forecasting system. Samantala, sa pamamagitan ng Fubox Fault Finder, matutulungan ang mga mamamayan na matukoy kung gaano kalapit ang isang lokasyon sa mga active fault sa bansa. Meron din silang web application na tila one-stop shop for hazard assessment. Sa panahon ng sakuna, kailangan natin ng leader na hindi lang nandyan sa umpisa. At sa panahon ng eleksyon, nasa atin ang kapangyarihang pumili ng ganitong klase ng pinuno. Tandaan, ang pagboto ay hindi lang karapatan. Ito'y responsibilidad.